Sa isang ilang sa dakong silanganan, doon ko natagpuan ang isang hiwaga, gayak ay kamuhan ng isang tahanan, nooy naging pahingahan ng hikahos kong diwa. Sa wakas natagpuan na rin ang tahanan na matagal kong hiniling. Dito'y isang pagitan sa paghimbing kasuyo, agos ng kaliwan sa batis ng iyong puso. Mga payo mo't aral ay pawid at mga nipang bubong ng kababaang loob na dakila, hindi ipagpapalit sa palasyo na walang ang pag-ibig. Natatangi ka, O Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, sus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay. Ngayon'y pagtitiis, kaagapay ay kayang tunay. Sa mundong ito, may tawanan at pagtamis, minsan kang mapupuri, kadalasan malalait. Kung minsan sa ating buhay akala mo ay langit, ngunit sa pagising ay isa palang panaginip. Ikaw lang ang naging kapanatagan, nakamit sa iyong munting tahanan. Natatangi ka, O Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, sus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay.
Sa isang ilang sa dakong silangan, nandoon ko natagpuan ang isang hiwaga, gayak ay kamuhan ng isang tahanang nooy naging pahingahan ng hikaos kong diwa. Sa wakas natagpuan na rin ang tahanan na matagal kong hiniling. Dito'y sampagitan sa paghinding kasuyo, agos ng Mic check, mic check. Para po sa ating unang panimulang bilang, sabay-sabay po nating awitin. Kanlungan. Nag-aabang na mabawi bawat hapon, hinihiling na ikaw ay makatabi sa muling-muling pag-aka ng mga tihati. Ikaw ang kanlungan, ikaw ang lahat sa akin, naging ang palakpak ng mga panauhin na lamang ay iyong kinalagaan at nabantan. Ikaw ang kanlungan, ikaw ang
lagahay dapat mapagtanto, di maiiwasan ang pag-iral nito. Taong isinilang ng isang babae sa laman at dugo'y lipos ng pighati. Sa kaunting araw silang magsasabi na makapaglilinis ng kanyang sarili. Mundo ng pagkabag, ito'y kaguluhan. Ang kaligaligay di mapipigilan. Ang kapayapa ay naglaho't lumisan, naiwan sa tao'y gawang kasalanan. Taong isinilang ng isang babae sa laman at dugo'y lipos ng pighati. Sa kaunting araw sino magsasabi na makapaglilinis ng kanyang sarili. Sa sino mang taong nais mag-unawa upang makaiwas sa mundong dalita. Ang kapanganakan, muli pagbabagong diwa, banal na bautismo ang ikapapayapa. Taong isinilang ng isang babae sa laman at dugo'y lipos ng pighati. Sa kaunting araw sino magsasabi na makapaglilinis ng kanyang sarili. Mga bubot na pusang nilagat sa sariling bibig na puno ng ubas, may pag-asa pa ba sa matang pamalas na ito'y kasi katulad sa perla. Sa damping mainit ng hangin amihan, nakakasunod ng bukong tiyan. Regalo ay sinanangakang
naglagan, ito'y Diyos na rin. May kalooban. Makatututol ka ba na lalang sa putik sa magpapalayok na siya mong ugis kung mawala sa'yo ranyo niyang marikit di ka makakapasok sa paraisong langit. Sa damping mainit ng hangin amihan nakakasulog ng bukong lutian. Nangaluway sila at nangakalagan. Ito'y Diyos na rin. Ito'y Diyos na rin. Ito'y Diyos na rin. May kalooban. Alaala ng kahapon mula pagkabata, sumibol ang simulaing may damdamin, umulita sa may lalang na sa atin, nagbuhos ng pagpapala, naghahanap ng parangal sa lahat niyang mga gawa. Samantalang may lakas pa sa panahong kabataan, isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran.
mga lingkod sa IDB ang may karapatan sa pagtupad ng tungkulin ng Diyos ang may papurihan. Habang tayo'y nabubuhay ay panatang gagampanan, alayan ng pasalamat, dahilan sa pagkahirap. Samantalang may lakas pa sa panahong kabataan, isulit sa paglilingkod na may buong katapatan. Huwag na nating hintayin pa ang dapit hapong katandaan. Pagka ating sasabihin, wala na tayong kaluguran. Okay na. Lady. Hello. Tayo pong lahat ay magsitindig, mga kapatid, mula sa ating mga dako at samahan niyo po akong lumalangin magpasalamat sa ating Panginoon. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, matapos po na minsan pa'y muli mong pinalipas sa aming mga abang kalagayan ang isang linggong araw na nananatiling puspos ng iyong mga dakilang pagpapala, kami po ay naririto ngayon at natitipon ang iyong mga anak mula sa iba't ibang mga lokal at iba't ibang mga dako na kanilang kinaroroonan. Sa araw na ito ay naggagayak ng aming pong mga sarili upang aming maisakatuparan ng mahalagang tungkulin na isinabalikat mo sa kalagayan ng bawat isa sa amin. Narito kami upang ikaw ay pasalamatan, magsagawa kami ng mga gampanin na naaayon sa mga bagay na hinahanap mo pong gawin ng tinatawag mo pong mga tunay mong mga mananamba. Salamat, O Panginoon naming Diyos, sa lahat ng mga mabubuting bagay na iyo pong ginanap sa aming mga buhay. Salamat, Ama, lalong-lalo na sa buhay naming tinataglay na hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling nasa sa amin at sumasang-ayon sa iyong mga pagpapahintulot. Salamat po sa mga kalakasan at mga masisiglang mga pag-iisip na sa tuwi-tuwi na ay nananatiling kinakasangkapan at tinataglay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga budil, ng mga pagpapala na sa araw-araw ay dumarating walang sawa mong ipinadadala sa kalagayan ng yung mga hamak ng mga alipin, na ito naman ay nagsisilbing aming mga kaparaanan na tumutustos sa lahat ng aming pong mga pangailangan sa araw-araw, na mahalaga naming nagagamit upang aming pong patuloy na mapangasiwaan ang aming mga material na buhay sa aming mga kapaligiran sa gitna ng aming pamayanan. At lalong higit ay nagagamit din namin ng mga biyaya na aming pong tinatanggap, lalong-lalo na sa mga bagay na makapagpapaunlad pa rin ang aming mga pananampalataya.
Salamat, O Ama, sa lahat ng mga bagay na ito. At batid naman po namin na wala kaming pag-aari sa daigdig na ito na maaari naming maituring na pambayad sa iyo sa lahat ng aming mga pagkakautang. Palibasa, lahat ng bagay ay ikaw ang siyang may likha. Maging ang aming mga buhay at mga anumang mga pag-aari sa buhay namin ito ay ikaw ang siyang tunay na namamatnubay. Kaya bayaan mo po, Panginoon, na wala man kaming maibayad sa iyo, ay ituring mo po sana na ang aming mga pagsisikap, ang aming mga pagtatapat, ang aming sama-samang mga pagnanais na sa tuwing sumasapit ang araw ng pananambahan ay maging kaisa kami sa ganitong mga gawain. Maging sapat sana na ito po ay amin pong maituring na handog na nagmumula sa aming mga puso at damdamin, ang aming mga kasiyahan, ang sama-sama naming pagnanais na muli naming maisagawa ang pananambahang ito upang aming patuloy na mapatunayan na sa kalagitnaan ng aming mga mabubuting mga gawain sa araw-araw, sa paglipas ng mga panahon ay hindi po namin nalilimutan na palagiang bumalik sa dakong ito ng aming mga panambahan upang patuloy na makita mo po na dito sa aming mga dako nananatili ang katapatan, nananatili ang pagiging matuwid at mapagsikap ng iyong mga anak habang kami naman ay patuloy mo pang pinahihiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga sandaling ito, naririto at nakikilala mo po ang bawat isa sa amin ayon sa mga itinatahak, inilalakad ng aming mga kalooban. Narito po, Panginoon, at kaligayahang taglay ng bawat isa sa amin na muli naming buksan sa iyong mga paningin ang kalagayan ng aming mga katauhan, ang mga talambuhay na natala sa aming mga kaluluwa, sa lihim na bahagi ng aming mga pagkataong loob, na tanging ikaw ang siyang makababasa. Buong karangalan po naming ipinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting pangyayari sa aming buhay na naganap sang-ayon sa aming mga pagsisikap. Sa araw-araw na lumilipas ay buong lakas at buong sigla naming ipinananagumpay ang pagsasagawa ng mga mabubuting mga bagay. Bagaman maraming mga pagkakataon pa rin hindi man namin tunay na maiiwasan ang paggawa ng mga kamalian, amin pong patuloy na ikinararangal na mas maraming mga mabubuting bagay ang amin pong nalakaran. Subalit hindi namin malilimutan na amin ding lalo pang higit na idalangin sa iyo, Panginoon, ang mga pagkakasala at mga pagkakamaling amin pong nalakaran, bunga ng hindi po namin kaalaman o mga paglimot o mga pagsangkot sa mga bagay na may bahid ng mga karupukan. Nalalaman po namin, Panginoon, na hindi kami tunay na nagiging napakamatwid sa iyong dakilang paningin. Kaya't kami po'y tulungan mo. Patuloy mo po kaming lingapin at sagipin ng iyong dakilang pag-ibig at ng iyong mga mapagpalang kamay. Ipatawad mo po sana sa aming Panginoon ang lahat ng aming mga karupukan at mga kamalian. Patuloy mo po sanang tulungan kaming maalis ang mga bahid dungis ng mga pagkakasala sa aming mga puso at isipan, sa aming mga damdamin at aming mga kaluluwa, upang ang aming patuloy na paglakad, pagtanggap ng aming mahaba pang mga pamumuhay sa daigdig na ito ay magkaroon po ng kadahilanan, magkaroon ng kahulugan, magkaroon ng tunay na kulay, na habang kami nagsisikap na aming mapasigla at mapabuti ang aming mga pagdadala ng buhay sa ganitong bagay, kaalinsabay na may naiingatan din namin at patuloy pa rin napagaganda ang kalagayan ng aming mga pananampalataya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po namin malilimutang idalangin ang kalagayan, mga katayuan, kinaroroonan at kalusugan ng bawat isa sa iyong mga alipin, mula po sa mga batang sanggol, mga kabataan, mga magulang, mga katandaan, mga mangangaral,
at ang sangkalahatan po ng iyong mga alipin sa bawat dako o lugar, lalong-lalo na ang mga kapatid na hindi maiiwasang sa buhay na ito ay dalawin ng mga pagkakasakit o mga masiselang mga karamdaman na amin pong inaasahan. Walang iba kaming panggagalingan ng pag-asa at ng mga pangarap na sa pamamagitan ng iyong dakilang mga kamay at bendisyon ay muli mong ipadadala sa amin ang iyong mga himala, mga kaparaanan ng kagamutan sa tinataglay po naming mga karamdaman. Pahirin mo po, Panginoon, at pawiin ang mga tinataglay na mga kalungkutan, mga suliranin at mga karamdaman na sa ngayon ay tinataglay ng kung sino man sa aming mga kapatiran. Kami po'y lubos na naniniwala na hindi mo po pababayaan ang bawat isa sa amin, bagkus ay muli mong papanunumbalikin ang mga kalakasan at kasiglahan ng aming mga puso at ng aming mga pangangatawan, upang sa mga natitira pang mga bahagi ng aming mga taon at mga kalakasan ay patuloy mong matanaw na kaming mga magkakapatid ay nagsisikap, sama-sama, nagkakaisa sa gawain na lagi mo po namang hinahanap na maging bahagi ng aming mga taon at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good morning mga kapatid. Dito po sa lokal ng San Rafael, Bulacan. Gayon din sa lahat po ng ating mga kapatiran mula sa iba't ibang mga dako. Sa mga bansa na kanilang kinaroroonan, maligayang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Gayon din sa mga kapatid natin sa lokal ng Parañaque, sa Tarlac at sa Talanay. At gayon din sa iba pa nating mga kapatid. Meron pa rin po tayong kapatid sa Cebu na lagi pong nakikinig po sa atin. Si kapatid na Leonardo Bencito, maligayang araw po ng pananambahan sa inyo. Nais natin din bigyan ng pansin ngayon ang mga kapatid nating naglakip ng pasasalamat. Mula po dito sa lokal na ito, Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Nagpapasalamat si kapatid na Violeta Santa Maria dahil sa pagsapit ng kanyang ika-71 kaarawan at sa patuloy na pagpapala sa kanyang buhay. Happy birthday po, Sis Violi. Gayon din, ang mga kapatid na ito, kapatid na Rachel Karandang, babasahin ko po. Mula, handog na pasasalamat sa Diyos Ama sa sumapit na kaarawan ngayong Abril 21, 2024 ni Brad Tommy Tan. Asawa po siguro ito ni Sis Rachel Tan. At sa lahat ng mga biyayang natatanggap, pagliligtas at magandang kalusugan ng aming pamilya. Handog pasasalamat sa Diyos Ama sa pagsapit ng kaarawan din ni Brad Renato Karandang. Mula po sa lokal ng Talanay pa rin, April 23, 2024. At sa lahat ng mga biyayang natatanggap, pagliligtas at magandang kalusugan ng aming pamilya. Okay. Meron pa ba, Brad Brian? Mula po naman sa lokal ng Calamba, Laguna, pasasalamat ni kapatid na Rose Ann Tan. Parehas na Tan yung apelyido ng kanilang naging kabiyak. Pasasalamat dahil sa pagsapit ng kanyang ika-38
walong taong kaarawan, April 20, 2024. So, ayan po mga kapatid nating nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa buwan na ito. Maligayang araw po ng inyong pag-alaala sa araw ng pagsilang at ang pakikiisa po ng buong Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Sa lakip ninyong pasasalamat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng paksa nating na nakatalaga na pag-aralan po natin dito po sa ikatlong linggo na po tayo ng buwan ng Abril 2024. Apat na Sunday lang tayo ngayon, Brad Brian. So sa isang linggo ay huling Sunday na. Ang paksa pong ito ay hinabi, sangkap ni kapatid na Reynante Santiago, ang ating pong katuwang sa paggawa ng mga paksa, Administrative Minister ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ang pamagat po ay hinango mula sa talata na mababasa sa Mateo 9:13, 9:13 ng Mateo. Ang nakasulat po doon, habag ang ibig ko, ayan na mismo, at hindi hain. Ayan. Datapwat, ito po yung actual na talata sa 9:13 ng Mateo. Datapwat, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ito po ay isang talata na kung tawagin sa English ay confusing, nakalilito. Dahil ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, habag ang kanyang ibig at hindi hain. Magkakaroon po yan ng pagkontra o kabaligtaran naman ng isang talata na mababasa rin po natin sa Biblia at sinave ko po yan dito po sa Hebreo 13:15, hindi na po nakalagay sa slide. Ganito po kasi kaya natin sinasabing nakakalito. Sabi po dito sa Hebreo 13:15 ay ganito, sa pamamagitan nga niya, ibig sabihin po si Kristo, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpuri sa Diyos. So ito po yung utos. Utos po sa ating lahat na maghain o maghandog, gaya po ng ginagawa natin, ang pananambahan. Sa tuwing tayo umaattend ng pagsamba every Sunday, yun po yung paraan ng paghahandog ng ating sarili, paglalaan ng ating panahon, inihahain natin sa Diyos every Sunday. Ano po ang mga bagay na inihahain natin o inihahandog? Ang ating dasal, ang ating pag-aawitan, ang ating pagkakaisa sa pakikinig ng mga aral, ang ating literal na pag-aabuloy o paghahandog. Yun po ay part ng batas na maghain o maghandog. So tandaan po natin, Hebreo 13:15, inuutusan po tayong maghandog palagi ng hain. Ngunit pagdating po dito sa talata, sa Mateo 9:13, maaari pong magulo ang sino man sa atin. Kaya po natin ito pinag-aaralan. Simple lang po itong paksa na to. Kasi baka isipin ng kapatid, bakit nakakalito ang Biblia? Sabi sa Hebreo 13:15, maghandog ng hain. Sabi naman ni Kristo dito, ay hindi raw niya gusto ang hain, kundi habag. Ito po mga kapatid, yung tinatawag na mga makata o mga matulaing pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo. Na bagaman sinabi niyang habag ang ibig ko at hindi hain, not necessarily, hindi naman ang ibig niya sabihin ay hihinto na tayo sa paghahain. Kundi ito po, babasahin po natin yung mga pangyayari. Bakit ba sinabi ni Kristo yung ganong bagay? Kasi po minsan dumarating sa buhay ng tao, katulad po na naganap, mga kausap po niya noon, mga baser, kumbaga po sa usong salita ngayon, di po ba sa Facebook, may mga baser o yung puro negative yung sinasabi. Meron naman ding mga positive na mga ay mga kakampi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa buhay po ngayon mga kapatid, ay totoo din naman nagaganap yung baka tayo ay nahihilig lang sa puro paghahain, puro pagsamba, paghahain ng awit, pananalangin, tayo ngayon naghahandog, pero wala naman tayong tinatawag na compassion o habag
kumbaga hindi natural sa ating damdamin yung ating ginagawa. Kaya ibinabalik po ng ating paksa, itinuturo ng ating Panginoong Kristo na hindi sapat yung may hain ka. Hindi sapat yung umaattend ka ng pagsamba na ikaw ay nananalangin, nagpapasalamat, naghahandog, subalit yung habag, yung tinatawag na feelings. Kasi madaling ipakita na sumamba ka, pakita ka lang, umupo ka lang, may attendance ka. Ibig sabihin, nakikita ka ng tao na sumamba ka, nakikita ka ng mangaral na sumamba ka. And then, pagkatapos ng samba, may abulo yan. Ang feeling mo ay kompleto ka na. Ang hinahanap ng Kristo, yung habag, yung compassion, yung damdamin na totoo ba sa sarili mo yung iyong ginagawa. Baka naman 20 taong ka na sumasamba na hindi mo pa nararamdaman yung habag. Unang-una, saan ba tayo dapat mahabag? Sa ating sarili. Mahabag tayo bago mahabag sa kapwa, bago mahabag sa kapatid. Unang muna nating kahabagan ang ating sarili. Huwag nating pababayaan na kung dumating sa panahong yung binabanggit sa banal na kasulatan na araw ng kaligtasan, huwag nating hayaan na tayo pa yung maapi. Nasa iyo ang lakas at ang kaisipan at ang pagkakataon na mahabag ka muna sa ating sarili, mahabag tayo sa ating kaluluwa. Yan po ang gusto natin Panginoon Kristo. At si Kristo, sabi niya dito sa huli, kaya meron ditong magandang sinabi dito, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Di ba, minsan ang napapansin natin, kasi ganun, napapansin natin yung kamaliang nagagawa ng ating kapwa, ng ating kapatid. Hindi natin alam, totoo nga pala, na sa buhay ng pagrerelihiyon ng bawat isa sa atin, kung ikaw ay matuwid na, manatili kang matuwid. Ngunit, ang hinahanap talaga ng ating Panginoong Kristo, yung taong hindi matuwid para ipasok sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, kung may mga pagkakataon man na nagkakaroon tayo ng kapintasan, ang ating kinakailangan gawin ay mapansin tayo ng ating Panginoong Kristo. So, babasa po tayong ngayong muli. Paano ba nagkaroon ng pagkakataon na mabanggit ng ating Panginoong Kristo yung talata na yan? Sino ba ang kanyang kausap? Ang kausap niya diyan ay mga Pariseo. Basahin po natin dito sa Mateo 9:10 hanggang 13. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, yung pong mga Pariseo, yun yung mga baser. Nung panahon na nangangaral si Kristo, siyempre yung mga kababayan niya, walang tiwala kay Kristo. Kasi nakita si Kristo, nakikipagkwentuhan sa mga maniningil ng buwis. Anong panahon ngayon, galit ang mga tao sa mga maniningil ng buwis. Bakit po? Unang-una, mahigpit sila, hindi ubra na hindi ka talaga magbayad, sinisigil nila bawat mamamayan ayon sa buwis na kanilang dapat na ibayad. Nababalitaan nila yung hindi naman lahat ng maniningil ng buwis ay matino ang pag-iisip, yung iba doon nangongorap. Yung iba, nagmumura, minumura yung mga taong bayan pag hindi nagbabayad ng tax. Kaya, by totality, galit talaga ang tao, galit yung mga Pariseo sa mga maniningil ng buwis. Every time na makakakita sila ng maniningil ng buwis, ay para silang nabubwisit. Yung feeling ba ngayon na, di ba, hindi naman sa lahat po, wag po tayo magtatampo. Pag nakakita ka ng mga pulis, may kapatid po tayong pulis, pag nakita ka ng mga pulis sa ilalim ng mga tulay, sa mga kanto, asahan mo, ang lagi nilang hinuhuli yung mga nakamotor. Kaya galit na galit yung mga nakamotor sa mga pulis. Ano po? Iyan ay isang pangyayari na ikinikwento ko lang. Hindi ko naman sinabing ako ang may turo sa pulis na pulihin yung mga motor. Yan ay isang pansin lang. Parang maniningil ng buwis. Ting makikita ng mga Pariseo yung maniningil ng buwis, galit sila dahil sa mga pinaggagawa ng mga maniningil ng buwis. Ngayon nakita nila na si Kristo na supposedly magtuturo ng relihiyon si Kristo, tapos nakitang kahalubilo ng mga Pariseo, kahalubilo ng mga maniningil ng buwis.
Hindi ngayon magtiwala yung mga inaaralan ni Kristo. Si Kristo, inaaralan ng Pariseo. Tapos isang araw, nakita ng Pariseo, bakit kasama si Kristo na maniningil ng buwis? Kaya na medyo nag-negative sila. Ayaw nila sumama kay Kristo dahil nakitaan nila ng kapintasan. Bakit anya sumasama? Maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan na nagsidating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sa 11, at nang makita ito ng mga Pariseo, balik natin, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? So sa 12, datapat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya naipaliwanag po ng ating Panginoon sa Kristo, kaya siya sumasama sa mga maniningil ng buwis, ang katwiran niya, kung ikaw ba'y doktor, sino ba ang dapat mong makasama? Yung mga malulusog o yung mga may sakit? Then naturally, ang talagang hahanapin ni Kristo, yung mga taong may sakit, yung mga taong masama ugali. Kaya siya nakihalubilo sa mga maniningil ng buwis ay para i-convert o turuan yung mga tao na yon na maglingkod sa Diyos. Hindi po maiiwasan yan. Ito po isang larawan lang ng natural na mga pangyayari sa buhay na magtuturo po sa atin about kung ano yung tunay na mga nagaganap. Pwedeng mangyari sa atin, minsan magkaroon ka ng mga kaibigan na galing sa iba't ibang relihiyon. Kasi nung araw, mayroong mga katuruan nun na pag iglesia ka, ang dapat maging kaibigan mo lang, puro iglesia lang. Bawal kang sumama sa ibang mga relihiyon. So dito, unti-unti natututuhan natin ang realidad ng buhay. Hindi masama na minsan mapasok ka sa mosque ng mga Muslim. Kasi part yan ng study, part ng pag-aaral. Ano ba meron doon? Habang nakikita mo ang katwiran ng iba, lalong-lalo pa yung mali ng iba, mas lalo mong mararamdaman kung paano ka nagiging tama. Kaya it is just okay. Minsan may mga nagme-message po sa akin, lalong-lalo na nung bago-bago pa po tayo nanunungkulan, tinatanong nila, kasi sa ibang religion, bawal mag-anak sa binyag o mag-anak sa kasal. Especially sa INC, bawal sa kanila yun, ayaw nila yun. Pag INC ka, bawal kang kuhaning ninong ng Katolik. Tumatanggi talaga sila. Ngayon sa atin, on our part, baka tayong mapintasan, related yan sa ating paksa. Bakit si Kristo, dapat ang makausap lang niya, mga kapatid, ba't nakikipag-usap siya sa mga sugarol, nakikipag-usap siya sa mga maniningil ng buwis, nakikipag-usap siya kung kanino mga masasama ugali. Ang katwiran ni Kristo, kung ako ba'y doktor, sino ba ang dapat kong makasalamuha? Hindi ba ang mga may sakit? Ano sabi niya? Ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya po, ganun yung nagiging katwiran natin. Kaya, doon po sa binabanggit ko, tayo po ba pwedeng magninong sa kasal sa ibang religion? Halimbawa, kinuha kang ninong sa kasal ng isang Muslim, mag-asawang Muslim, pwede po yun. Ang masama ay nagpakasal ka sa Muslim. Yun po ang masama. Pero kung hindi mo binibitawan ng ating religion, na natili tayong nasa iglesia, pinangungunahan ng ating Panginoong Jesucristo, may kumuha sa iyong ninong sa binyag ng Katolik, pwede po yun. Kasi ang part po ng pagiging ninong, ikaw yung tagapayo, ikaw yung tagapagtaguyod, tagapagturo doon sa bata, magnininong ka sa bata, okay yun. Hindi naman ibig sabihin nagninong ka sa ibang religion, ay parang pinagkanulo mo na yung religion mo. So sa atin po, pwede. Ako po, sa katotohanan, nag-aanak po ako sa kasal sa ibang religion, naranasan ko mag-anak sa binyag ng mga kaibigan ko. Okay lang po yun sa atin. So related po yan, na pwede po tayong makihalubilo sa kung sino-sinong tao hanggat ang ating pong paniniwala at pananampalataya na nanatiling nararamdaman po natin. Nandun po yung tinatawag na compassion na ito po yung pinaka-logic ng ating paksa. Hinahanap ni Kristo na magkaroon po tayo ng habag. Ang alam nating habag ay yung pag nakakita ka ng pulubi, binibigyan natin ng pera. May mas malalim na definition yung habag, yung feelings. Yung feelings. Hindi yung pupunta ka nga sa chapel,
Aawit ka, mananalangin, makikinig, mag-aabuloy, pag-uwi, wala ring naintindihan. Wala siyang compassion, walang habag sa sarili. Hindi mo pinagsisikapang namnamin o unawain yung dahilan kung bakit ka sumasamba. Baka mamaya puro lang tayo hain. Nag-birthday tayo, nagbigay tayo ng 5,000, 2,000, 1,000. Hindi po sapat yun. Kaya sinabi ni Kristo, habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi ibig sabihin bawal na maghain. Kasi sasabihin ng mga minsan, didebatehin tayo ba't kayo samba pa ng samba? Ba't kayo nag-aabuloy? Sabi ni Kristo sa Mateo 9:13, habag ang ibig ko at hindi hain. Sa makatuwidan nila, kahit maghain ka ng maghain, baliwala yan kay Kristo. O maaaring gamitin din ng ibang tao ang talatang ito para sabihin, lahat ng relihiyon na tumatanggap ng abuloy ay mali, sapagkat ayaw ni Kristo ng hain. Noong unang panahon po kasi, panahon nila Jacob, nila Isaac, hindi uso pera noon, hindi uso abuloy. Ang ginagawa po noon, pag nagkakasala ang tao, at gusto mo makiusap sa Diyos o gusto mo maglinis ng iyong kasalanan, nagdadala po sila ng hain ng mga baka, yung handog na susunugin, matatabang mga baka, matatabang mga kalabaw, mga alagang hayop, mga tupa na masisigla sa kakakatayin. Ngayon po, pagdating ng ating Panginoong Kristo, mas madali na, hindi na po baka, hindi na tupa ang dinadala, kundi yung pong nauso po yung salaping handog na binibigay po natin. Kaya lang po natin to, tandaan po natin, kaya lang po natin to pinag-aaralan ay para ipaliwanag po kung ano ibig sabihin nung habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi po ito nangangahulugan na bawal ng maghain sa Diyos. Kasi pag ganyan ang naisip natin, nabasa ko anya sa Mateo 9:13, bawal naman pala maghain. Bakit tayo ay inaasahan pa ng iglesia na tayo naghahandog pa, nag-aabuloy pa? Ano po, batas din po sa panahon ng ating Panginoon Kristo ang maglaan po ng ating mga handog. Kaya ito, may malalim lang po itong ibig sabihin. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ano ba ang ibig ipahayag ni Kristo sa kanyang sinabi sa Mateo 9:13? Basahin po natin dito sa Mateo pa rin, 23:23. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerba buena. Nung panahon po kasi noon, yung dinatnan ni Kristo, bago magturo si Kristo, ang religion pa noon ay galing pa sa relihiyon sa pangangasiwa ni Moises. Panahon po ni Moises, uso pa yung ikapo. 10% ng kinikita ay nagbibigay sila. Kaya nung halimbawa po, January nag-start magturo si Kristo, yung nakaraang buwan, November up to December, batas pa ni Moises yon. Kaya pinintasan ni Jesus yung mga tao, sabi nila, kayo ang gagaling ninyo, kunwari pa kayo nagbibigay ng ikapo, nagbibigay kayo ng anis at ng komino. Yun po yung mga uri ng langis. Ano po? At inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. If we are going to replace that into a much simpler statement, kung papalitan mo yan ng mas liwanag na salita, sabi ni Kristo, ang yayabang ninyo, huwari pa kayong matitinong tao, sumasamba kayo, nagbibigay kayo ng ikapo, nagbibigay kayo ng yerba buena, mga komino, pero pabaya naman kayo, hindi nyo ginagawa ang lalong mahalagang bagay. Ito po yung compassion. It is all about feeling. Yung commitment natin, yung ating sincerity, yun po yung habag. Ano yung bahagi ng habag o ng damdamin? Inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, dili iba't ang unang-una, katarungan, justice, yung batas. Ano ba yung mga makatarungan? Yung ba ay itinataguyod po ng ating iglesia, yung katarungan? Lahat ba ng ginagawa natin ay may katarungan? Example, sa iglesia ng Diyos na ating pong kaibayo, sa dating daan o doon po sa Saligan, sa Santa Maria, lahat ng babae ay bawal magpagupit. Na ang tangi lang namang kanilang kinakatwiran ay
mahalay daw ay ang babae, parang yun yung pantabing. Yung buhok na mahaba, yun ang pantabing. Ngayon, hinahanap natin yung katwiran, kaya po sa atin ngayon, pwede naman magpagupit yung mga babae. At yan po ay tatalakayin natin yung paksa na yan tungkol sa kung bakit sa atin ay pwede yung maiksi buhok, pwede yung mahaba. Kasi nga po, ang topic natin is about katarungan. Binibigyan din natin ng katarungan lahat ng bagay. Sa ibang religion, pag sumasamba, kailangan lahat nakaputi. Ba't sa atin, de colores? Ipapaliwanag din po natin yan sapagkat nasa atin po ang lahat ng katarungan. Sa ibang religion, bawal sa babae yung magsuot ng alahas. Tatalakayin natin yan sa other weeks sapagkat ipakikita natin kung ano yung katarungan. Ano ba mapapala mo kung magsuot ka ng alahas o hindi? Iyan pa papaliwanag natin. Kasi sa iba, pag na-involve ka sa isang religion na basta na lang bawal yung alahas, bakit? Tatanungin ang isip mo, bakit po? Ano sama ng alahas? Hahanapin mo yung katarungan eh. Kaya hinahanap ni Kristo, sa lahat ng gampanin, dapat may judgment, merong justice, merong tinatawag na katarungan. Next, bukod sa katarungan, pagkahabag. Pagkahabag sa sarili, pagkahabag sa kapatid. Yan po ang mas hinahanap ng Diyos, yung pagkahabag sa kapatid. Ano pa? Pananampalataya. Pwede kasing may attendance ka lang, pwedeng pag nakatayo ka, dumadasal-dasal ka ng pakunwari, umaawit ka ng buka bibig mo, nag-aabuloy ka, tapos ang completion ng necessity ng tinatawag na composition ng pagsamba. Ngunit, wala ka naman palang totoong pananampalataya. Alam niyo po, yun nangyayari yun. Sa buhay natin, pag hindi natin sineryoso, magkukunwarian lang tayo, hindi natin tunay na nadarama yung habag, yung feelings, yung ating compassion, yung ating commitment sa ating ginagawa. Alam na alam po ng Diyos sapagkat ang tangi lamang dalawang persona na makakabasa ng ating kalooban, ikaw at ang Panginoong Diyos. Yung ating mga kapatid, ano ba malay natin kung ano nadarama mo ngayon? Ano ba malay ninyo kung ano nasa loob ko? Di ba? Hindi naman natin mababasa yung damdamin ng ating kapwa eh. Tanging ang Diyos at ikaw lang makakaalam yan. Kaya ang hinahanap ng Diyos, kung siya rin lang at nandito ka sa paglilingkod, siya rin lang at nandito ka sa pagsamba, totohanin mo na. Magkaroon ng damdamin, magkaroon ka ng katarungan, magkaroon ka ng habag sa iyong kaluluwa, magkaroon ka ng pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang hindi gawin yaong iba. Ibig sabihin, huwag lang tayo puro yabang. Kung maalala po ninyo, may mga kapatid tayong naglalakip ng pasalamat. Pinabasa ko po yan sa una. On the very first part of our session, binabanggit ko na agad. Sabi ko, naglalakip ng pasalamat si kapatid na Violeta Santa Maria. Dito sa sobre may handog. Pero hindi ko binabasa na, naglagay po ng ganirit, naglagay ng ganon. Kasi may ibang tao na gusto naririnig sa public na, nagpasalamat ako. Ayan, nagpasalamat ako. Babanggitin, nagpasalamat ako. May batas po kasi sa Biblia. Sabi sa Biblia, kapag ang kaliwa mong kamay ay gumawa ng mabuti, pilitin mong huwag mabalitaan ng kanan mong kamay. Gaano kabigat yun? Magkapatid yung kamay na yan. Ibig sabihin, ang hinahanap ng Diyos, huwag mo na ipagyabang kung ano yung nagawa mong mabuti. Naglagay ka sa sobre para sa pangasiwaan, let's say 1,000 pesos, 500 pesos, or 100, or ganyan. Pag naglalakip ng pasalamat, baka gusto mo pa binabanggit o lahat po nagpasalamat, nagpapasalamat po si kapatid na Matt Santiago dahil sa kanya maayos na pagdating. Baka iniintay mo siya po yung nagbigay ng 5,000. O di parang ang feeling mo, kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba yan? So hindi po gano'n. Kaya po binabanggit ko sa unahan pa lang, pag matatapos na, hindi ko na sinasabi kung sino yung nagpasalamat pag ako'y nananalangin. Kasi pag binanggit ko, parang lalabag tayo na gumawa ka ng mabuti, pinagyabang mo. Dahil may isang batas, ang sabi po sa atin, kung kayo'y mananalangin, huwag sa mga liko ang daan. Sapagkat para daw tayo nagmamataas na pinakikita natin sa tao na
Hoy, mga tao, mga kapwa, kami marunong manalangin, magaling kaming manalangin, kayo'y hindi. Ayaw po ng Diyos. Ang gusto ng Diyos kung mananalangin ka nga, lihim yung nakatago Kaya pag ako po'y nananalangin, idinadalangin ko yung mga kapatid na nagpapasalamat, sinasabi ko na lang, basbasan mo po Panginoon ang mga kapatid na nagpasalamat. Hindi ko binabanggit kung sino-sino. Bakit? Kasi baka lumihis ako doon sa batas na kapag gumawa ng mabuti, huwag mo nang ipamalita. Di ba uso ngayon yung mga vlogger, kukuha ng pulubi, bibigyan, hello guys, bibigyan po natin ng pagkain at na 1,000 pesos itong pulubi. Tumulong siya, tumulong. Pero ang kanya namang intensyon, ang nilalaman ng kanyang habag, habag sa viewer, habag sa payment ng Facebook. Habang dumadami ang views mo, magkakapera ka. Nagbigay ka ng 1,000, nagmukha kang mabait, ang intensyon mo ay napakabait mo, tumulong ka sa pulubi, pero ang sinweldo mo naman ay 1,000,000. Diba nawawala yung sinseridad? Nawawala yung tunay na kulay na, ba't ka ba tumulong? Di ba mas maganda ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kaya mo bang gawin ang isang bagay na may tunay na damdamin at may tunay na habag? Nakakita ka ng pulubi, bigyan mo na 1,000, wag mong i-vlog. Magagawa ba natin yon? Pag nagawa yun ng mga vlogger na walang rason, yung pagtulong mo sa kapwa ay walang dahilan na hindi ka kikita, yun ang gusto ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sinasabi niya, yabang ka ng yabang, hain ka ng hain, pero nagyayabang ka lang naman. Hindi naman totoo sa puso mo. Kaya ganun po ang mga pangyayari. So, ito ay part po ng learning natin pinag-aaralan. Walang saysay ang hain sa Diyos kung walang habag na naghahain. Sa mga huling bahagi po, sino ang dapat nating kahabagan bukod sa ating sarili? So, kailangan mahabag po tayo, una-una sa ating sarili. Pangalawa, sino po ang dapat nating kahabagan? Judas 1:22 hanggang 23. Ituloy po natin. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. So bukod sa ating sarili na nahahabag ka sa ating kaluluwa, huwag mong pipiliting matambog ka sa impyerno. Then naisave na po natin ating sarili. Ibig sabihin, bukod sa ating sarili, sino pa dapat mong kahabagan? Yung iba, yung kapwa. Hindi, siyempre, bago mo pakialaman yung kapwa mo sa labas, yun munang kasambahay mo, pamilya mo, asawa mo, anak. Tulungan mo rin sila. Baka meron tayong mga anak na gagaling sa probinsya, matitino. Pagdating ng Manila, nag-aral, nakabarkada, ang mga kung sino-sino, hindi natin nabantayan, hanggang nung gumraduate, naging stable na yung kanilang mga edad, 18, 19, 20, kabalitaan mo, nag-asawa pa ng ibang religion. Bakit? Kasi habang tumatalino ang bata, nangyayari yan, mas matalino pa sa magulang. Nung elementary, nagpapagawa ng assignment sa tatay. Tatay, ano ba to? Siyempre, alam ng tatay. Nung high school, tatay ang gumagawa ng assignment. Nung nakagraduate na ng college, wala nang tiwala sa tatay at nanay. Hindi mo yan alam, daddy. Hindi mo yan alam, mami. Ako ang nakakaalam niyan. Hindi ko po nila lahat, pero marami sa ating mga kabataan, pag-graduate, nawawala na. Yun ang dapat natin kahabagan. Sa mga magulang, sa mga leader ng tahanan, kahabagan po natin. Ang alin? Ang nangangailangan ng habag. Sino po yun? Ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Yung aggressiveness ng ating mga kabataan. Masama yan sa mga kabarkadang hindi naniniwala sa Diyos. Usong-usong ngayon mga kapatid yung salitang influencer. Nung panahon namin, pinanganak kasi ako 1970, and even way back so many years ago, hindi uso nun yung salitang social media influencer. Ano po ba, saan po ba nakikita yung social media influencer? Sa Facebook. Parang ginawang trabaho. Di ba engineer, pilot, mason, doktor. Ngayon parang ginawang trabaho yung social media influencer. Hindi naman po trabaho yan Kaya iba, hirap na hirap. Yung may-ari ng kangkong chip, kailangan makapag-vlog siya nang ini-influensyahan niya yung mga tao na magsikap kayo, katulad ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Alam niyo po ba mga kapatid, ang taong madaling ma-influensyahan? Alam niyo po kung sino ang taong madaling influensyahan? Yung mga tanga at mga bobo.
Pakainin mo ng tae ng manok, kakain. Kasi tanga nga eh. Ang tunay na taong matatag, matalino at maayos yung hindi nai-impluwensyahan. That is why we do not need this social media influencer. Ibig sabihin ba, kaya ka lang titino dahil narinig mo, sinabi sa Facebook na ganito, gawin mo, maging matatag ka sa tuwing ikay may problema. We do not need that. Hindi mo kailangan ang salita ng ibang tao para tumatag ka. Dahil mayroong pinaka-the best na influencer. Sino po yun? Ang simbahan, ang paaralan, ang tahanan. Yan po ang tunay na impluensyang kalalakihan ng bata. Yung turo ng magulang, pag hindi mo na impluensya ang anak mo, paluin mo, sakalin mo, hanggat maaari. Hindi yung malaki na yung bata, yung magulang ang sinasakal. Meron pong ganon. The best influencers in life are our parents, our teachers, and our religion. Pwedeng mauna yung religion, next yung school, and then down to the household, sa parents. Pero hindi natin kailangan na, tingnan niyo po mabuti kung a-approve kayo at papayag kayo sa sasabihin ko. Sino yung mga batang madaling impluensyahan? Yung pag high school na, naaya ng kabarkada, mag-cutting tayo, mag-cutting classes tayo, mag-bilyar na lang tayo. Sino yung mga mag-aaral na ganon, na madaling ayain? Usually, yung mga batang bobo, walang hilig mag-aral, mahina sa mathematics, mahina sa English, Pilipino na lang, binabagsak pa. Sino yung basta sasama sa, mag-bilyar na lang tayo, na-impluensyahan? Yung mga batang walang pagpapahalaga, walang habag, walang feeling sa kanyang buhay, mga walang kwentang tao. Di ba? Sino yung pinagpalit ng pag-aaral sa paglalas, mag-inuman na lang anya tayo. Maghapon, nag-iinuman, pinabayaan ng trabaho. May mga mag-aasawa na yung lalaki ay lagi na lang sa inuman, na-impluensyahan ng barkada. Tanong, sino yung na-impluensyahan? Mga taong walang tino sa sarili. Yan po yun. Pero yung mag-aaral na hindi nagkakating classes, hindi nasama sa bilyaran, hindi nasama sa sugalan, sino yun? Mga natitira sa classroom, mga first honor, mga first honorable mention, second honorable, lahat ng matatalinong tao, hindi nai-impluensyahan ng kapwa tao. Yung first honor nga, saka yung second honor, lagi magagalit yan. Nagtataguan niya ng sagot. Hindi ibig sabihin kaya yung second honor rin na-impluensyahan lang ni first honor. Hindi. Hindi yan nagpaparisan. Hindi yan nagtatanungan dahil parehas yan nagtatagisan ng pagsisikap, nagtatagisan niya ng kani-kanyang katinuan. Ang ating po sinasabi, ang tao na na-impluensyahan ng kung sino-sino. Mayroong babae, dalaga, elementary, babae, high school, babae, nung nag-college, na barkada sa 3 tomboy. Nung malaon, tomboy na rin siya. May mga ganun eh. Kitang-kita natin yun. Mayroong bata, matino, nabarkada sa mga think before you ink, pati mukha ay ginugulgulan ng tato, katawan, leeg. Tapos sasabihin, respect. Nakita mo yung bata na yun, na-impluensyahan. Nung umuwi sa probinsya, puro tattoo na rin. Tapos sila pa yung galit sa mga normal na tao. Tapos sabihin nila, this is an art. Hindi nila alam ang tunay na definition ng art, mga kapatid. Ang art, hanapin natin ng real definition ng art, sining ng kagandahan. Now, pag ang mukha mo siguro, mukha ng basura, mukha ng bulating pinaglaruan ng 3 susohong, hindi na yan art. Ano mang bagay na pangit sa mata ng tao, this is not an art. Hindi yan art. Ang art, from the real definition of art, o sining, yan ay kagandahan. Ay kung i-consider natin na yung kababuyan, yung babuyin mo, katawan mo, kung maganda sana pagkakatato, pwede pa eh. Nagpatato ka sa 13 taon na nasa kulungan. Mag-drawing ng ahasin, naging bulate. Nag-drawing ng agila sa braso, nagmukhang pipit. Nagmukhang lisa na bagong pisa. Nagmukhang kuto. Sining ba yun? What is my point? Mayroon tao na nabulungan lang, naisipan lang
Ay, magpadato ka rin, magganito, mag-tomboy na tayo, ganito, ganyan, magbakla na tayo. Pero hindi ako sexist. Mas marami lang kasi na nagiging tomboy na out of influensya lang, barkadahan na. Nagpagupit ng isang kaibigan, nagpagupit na rin siya. Ganito, ganyan. What is our logic? What is our topic about influence? Ang mga taong mahihina, sabi dito, agawin ninyo. Hindi talaga nawawala sa tao yung may mga mahihina. Ang mahihina ulo, madaling impluensyahan. Pero kung aamin kang mahina ulo mo, sige, pa-impluensya ka. Pero kung hindi ka pala mahina ulo, huwag kang pa-impluensya sa kahit anong maling katalagahan. Ano sinasabi ko? Nakasama mo lang sa trabaho ang isang nangangatwira na, ba't kayong lahat ay naniniwala sa Diyos, wala namang Diyos. Marami pong ganyan. Pag nabargada na impluensyahan, nung umuwi sa kanilang bahay, ayaw nang maglingkod, ayaw nang sumamba sapagkat mali daw yung religion. Sino po ang inuutusan dito na agawin natin ang mga magulang? Tayo po lahat. Agawin natin sa apoy ang ating mga kapatid na nangangailangan ng habag. Ang iba sa inyo'y kahabagan na may takot na inyong kapuotan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Huwag tayong papayag na maagaw ng sino paman ang ating mga kasambahay. Tayo ang may karapatang magturo sa ating mga anak, kaawaan po natin, iligtas po natin sa mga maimpluwensyang kalagayan ng ating paligid. Malaga na po ang impluwensya. Ang na-impluwensyahan po, tandaan po natin, ang taong na-impluwensyahan lang ay mga taong mga walang utak at mga taong mga tanga. Ganun po ang nangyayari. Kung meron tayong pagsisikap, natututo tayo sa school, alam natin kung ano yung tama, natututo tayo sa simbahan, sa sambahan. Yan po ang tunay na impluwensya. Galing sa banal na kasulatan. Tapusin natin ating mga pag-aaral. Sino pa ang dapat nating tulungan at kahabagan? Unang Korinto 11:30. Basahin po natin. Dahil dito'y marami sa inyo mahihina, pati po mga magkakapatiran tayo, not all of us are strong. Hindi tayong lahat ay pantay-pantay ang pananampalataya. Meron sa ating matitindi ang pananampalataya. Natutuwa nga po ako mga kapatid, sa mga kapatid natin sa Batangas, Cavite. Bakit po? Sa kanila, iinom lang ng kape, nagdadasal pa. Nakita ko nga si Brad Ruben, kakain ng candy, binabalatan yung candy, bago kainin yung candy, nagdadasal pa. Gano'ng katindi yun? Hindi kaya ng mga taga-Bulacan yun. Wala pa ako nakikita ng taga-Bulacan na gumagawa doon na magke-candy, magdadasal, o magkakape, magdadasal. Merong mga kapatid na talagang mataas ang antas ng pananampalataya. Merong medyo-medyo, merong mababaw, merong mahina. Kaya sabi dito, pansinin natin, merong mahihina, merong masasakitin. Sino yung masasakitin? Yung may sakit yung attendance. Minsan naroon, minsan wala, minsan nandun, minsan wala. Yung masasakitin po yun. Tutulungan daw natin. Kaysa naman tulungan ka ng iba, ikaw tayo na mismo ang tumulong sa ating sarili. Huwag na po nating paabutin na tayo i-message pa o papansinin pa tayo ng ibang tao. Tayo ang mahabag. Tayo na magpatinmo sa ating sarili. Huwag nating hayaan na kaya ka lang sumasamba, ini-impluensyahan ka lang. Hoy, halika dito, gumaya ka sa ganun ba? Sige na nga. Hindi pwede yung sa Diyos yung sige na nga. Hindi pwede sa Diyos yung pagsambang impluensya na kaya ka lang sumambay, naaya ka lang ng kapatid mo o naaya ka lang ng kung sino man. Kailangan tayo mismo sa sarili natin ang mag-uimpluensya sa sarili mo. Magkaroon tayo ng habag sa sarili natin. Bakit? Dahil laganap ang kapatid na mahina, masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Literal mang tulog ito, o ibig sabihin ng pagtulog kasi ay hindi gising, hindi mulat. Sa katotohanan, matagal ka ng member ng iglesia, hindi mo pa alam kung bakit hindi tayo kumakain ng dugo. Pag tinanong ka, ba't ba hindi kayo kumakain ng dugo? Hindi ko nga alam kung bakit Yun ay tulog. Natutulog ang kanyang pananampalataya. Tinanong ka, 20 years ka ng member ng iglesia, bakit kayo hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan o sa mga poon? Hindi ko nga rin alam
kung bakit eh. Ibig sabihin nun, ang isip mo ay bukod sa walang tiyagang mag-aral, ang isip mo ay tulog. Kaya sabi dito, hindi kakaunti ang nangatutulog. Hindi naman tayo naniniwalang yan literal na pagtulog lang, na a-attend ka ng pagsamba, matutulog ka lang pala. Meron naman kasi kahit nakapikit, nakikinig. Pero tinatawag po na yung malalim yung pagtulog na ito. Tulog ang utak. Tulog ang pansin. Tulog ang kanyang pananampalataya. Walang bunga. Walang bunga. Ayan po yun. So, ano po katunayan? Na kahit nga to the extent na namatay na yung kapatid. Kaya tayo ngayon, sabi ko sa mga, di ba binanggit ko na po sa inyo, sabi ko sa mga kapatid na mga ngaral, meron kasing dalawang klase ng natiwalag. Yung natiwalag, ayaw na talaga, ayaw na bumalik. Meron naman kasing buhay pa, para kinukuryenteng isda, natiwalag na ngayon ay gustong bumalik. Kasi nga matagal ng tanong kung pwede bang bumalik o hindi. Hindi naman po kasama sa ating doktrina na pwedeng bumalik. Pero sabi ko po, bigyan natin ng, kung gustong sumamba, di pasambahin mo. Hindi naman tayo Diyos eh. Hindi po tayo nagsasabing pwede, pero walang nagbabawal na kung gusto nilang sumamba. Sabi nga po ng talata, sabi ng ating Panginoon, kung kayo'y magpapaani ng inyong mga bukid, huwag niyong kukuhanin lahat ng uhay. Mag-iwang kayo ng mga uhay ng trigo para sa pagdating ng mga babaeng balo, meron silang mapulot at makain. What does it mean? Ang ating pagsamba-samba, ang pagtuturo po natin, pag-aaralan, iyan po yung pag-aani. Pagpuputol-putol ng mga uhay ng mga trigo. Ngayon, sosolohin ba natin yung mga uhay ng trigo? Hayaan natin mapulot ng iba. Mga kapatid nating nangamatay na, natiwalag, pero gusto pa. Kung gusto nila sumamba, let us welcome them. Hindi naman tayo ang Panginoon para pagbawalan sila. Hindi sa sinasabi natin pwede palang bumalik. Sapagat ang magbabalik sa kanila ay Panginoon, hindi po tayo. Anong katunayan? Ang isang namatay, pwede pang. Ayon, pag ginusto ng ating Panginoon sa Kristo, mabubuhay sila kahit na sila ay namatay. Ito huling dalawang talata. Unahin natin ito, unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanan hindi kamamatay, idalangin siya, bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Yung mga kapatid natin medyo dumadaplis na, tinatamad na sumamba, alalayan natin, dadalangin natin sa ating Panginoon na tulungan. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Dito po naman sa Efesos 5:14, basahin natin. Katunayan na gusto ng Diyos kahit patay na ay gumising. Kaya binibigyan natin ng pag-asa yung mga kapatid natin. Doon po sa lokal ng Sabang, Tuwi, Batangas, may mag-asawa po roon na kahit natiwalag na, sumasamba. Nung last year po na aking umattend doon ng pasalamat, nagpaalam sa akin, umiiyak. Pwede po ba kaming sumamba pa? Sabi ko, wala po nagbabawal sa inyo, sumamba po kayo. Kasi sabi ng Diyos dito, sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay. Puro patay po yan. Patay na pag-asa. Minsang naalis. Pero kung gugustuhin ng Diyos na sila'y mabuhay, babangon sila mula sa kalagayan ng pagiging patay. Mabubuhay muli. Maglilingkod na muli. Ayon sa kasunduan nila ng Panginoong Diyos. Hindi man sila mabalik sa listahan, alam ng Diyos kung sino yung kanyang bubuhayin galing sa mga patay. Kaya kung may mga kamag-anak po tayo na minsang napatay na, nabura na sa listahan, ayain natin. Makipag-koordinasyon sila sa Panginoong Diyos. Kasi hindi naman natin talaga direktang
ibabalik ulit sa listahan, hindi naman natin ginagawa yan nung araw pa. Hindi po tayo pwede magbago ng batas. Ang natiwalag na, natiwalag. Ngunit, kung may pagsisikap ka mula sa hanay ng mga patay gusto mong magising, umattend ka ng pagsamba, hindi yan bawal. Sapagat hinahanap ng Diyos ang mga gayon. Sabi dito, magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sino yung direct na makakausap mo? Yung mga ngaral ba? No more, no longer. Pwede rin naman makipagkwentuhan sa iyo. Pero ang direkta mong pagpapaalaman, bago ka umattend ng pagsamba, kung ikay dati nang natiwalag, manalangin ka kay Kristo, manalangin ka sa Diyos na buhay, at bahala na Diyos sa iyo. At gawin mo na may habag, gawin mo na may pagsisikap ang lahat ng dapat mong gawin. Lahat naman tayo mamamatay din eh. Di pagdating doon sa final round, pagharap sa ating Panginoong Diyos, doon na po tayo magkikita-kita. So, ang pagsapong ito ay naglalaman ng maraming diwa, pag-asa sa mga kapatid na namatay, at habag sa mga kapatid na unti-unting namamatay, unti-unting nawawala ng gana. Buhayin po natin, especially sa ating pong household, sa ating pamilya, ang mga magulang, huwag po tayong papayag na mangawala ang ating mga anak. So, hanggang dito po ang ating pag-aaral, mga kapatid, at sama-sama po tayong muling magpaalam at humiling at manalangin sa ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga pagkakataong ito na aming pong kinasangkapan upang aming maisakatuparan ang mahalaga naming pananambahan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong mga pamamatnubay sa amin. Salamat sa mga impluensya ng iyong mga salita na tunay na siyang nagiging gabay ng bawat isa sa amin upang kami manatiling matuwid, tama, may katarungan at may habag, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming mga kapatiran at sa aming mga kapwa. Salamat po sa mabuting aral na iyong inihatid sa amin at sama-sama po kaming nangatututo at ito naman ay magiging bahagi ng mga salita at aral na magiging pamantayan ng bawat isa sa amin upang lalo pa naming pangarapin na lalo pa kaming maging matuwid na mga alipin mo na magsisikap na gumawa ng may kabutihan ayon sa iyong kagustuhan. Ngayon po ay nagtatapos kami sa aming pananambahan na handa kaming magsibalik sa aming mga tahanan at mga iniwang mga gawain. Kami po'y humihiling na muli sa iyo, Panginoon, na sana'y sa muli naming pagharap sa panibagong isang linggong araw ay gabayan mo kaming palagi. Bagaman kami po'y naniniwala na hindi man namin hilingin sa iyo ang maraming mga bagay, ay patuloy mo na itong ginaganap. Iniingatan mo kami, Panginoon, kahit hindi namin idalangin, hindi man namin hilingin sa iyong patuloy mo kaming bigyan ng makakain sa araw-araw, ay ito po'y iyong ginaganap. Kami lubos na naniniwala na Diyos kang mapagmahal, na bagaman nakalilimot kami pagka minsan na dumalangin at magpasalamat sa iyo, nagiging tapat kang Diyos na buhay na laging umaalala at gumagabay sa bawat isa sa amin. Kami po ngayon pa lamang ay humihingi na ng mga kapatawaran sa lahat po ng aming mga karupukan, sa mga pagkakasalang na hindi po namin nalilimutan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagiging mapagmahal na Ama, Diyos na buhay na siyang nagdaraos at nagkakaloob sa amin ng mga katarungan at habag na siyang nagbibigki sa aming lahat upang kami patuloy pang maghangad na habang kami may lakas at may isip at may mga panahon ay nagsasama-sama kami, Panginoong, gumaganap ng may katarungan at may pagkakaisa sa ilalim ng iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patnubayan mo po at sa tuwina ay lagi pong alalahanin ang mga kapatid na naglalakip ng kanilang mga pasasalamat na sa unang bahagi ng aming gampanin ay binanggit po namin ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang sila, kundi ang sangkalahatan po ng iyong mga alipin sa bawat dako, mga lokal, mga bansa, mga sambahayan na kanilang kinaroroonan, mga nagdaraos ng pag-alaala sa kanilang mga kaarawan. At nagpapasalamat sa kadahilanan ng iba't ibang
mga pangyayari sa kanilang buhay. Pagpalain mo po kami palagi, Panginoon. Patuloy mo pong dugtungan pa ang aming mga araw at mga taon ng buhay. Lagi mo po sana kaming palalakasin pa sa aming mga pangangatawan, pagagandahin ang kalagayan ng aming mga isipan at ng aming mga kalusugan. At patuloy pa kaming mangangarap na sa bawat pagmulat ng aming mga mata ay laging may mga pag-asa, may pinagkukunan ng mga mabubuting pangyayari sa buhay. Marami pang mga tagpo ng mga pagtitipon ng aming pagsasama-samahan hanggang sa huling hantungan ng aming mga buhay na kaming lahat ay tatawagin mo upang humarap sa iyo at aming pong kamtin ang pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng ito, muli aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa kanila pong mga dako at sa dakong ito nang nagpasalamat, tumindig po tayo at kayo po ay tatanggap ng basbas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, tanggapin po natin ang basbas ng pagpapala sa ating pong lahat ng mga narito rin at sa ating lahat ng mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na po kayong maupo. Umawit po tayo mga kapatid, awit ng paghahandog. Bulan. Akala ko ano na. Sige na. Ay iyong alipin at napipisan sa iyong piling dalangin awit ay inihain sana ay marapati banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyon na kaya ng kaloob ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na
tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto ang salaping handog na ngayon po'y sama-samang itinataguyod ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nalalaman na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon, at pinapangarap ng iyong mga alipin na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit at makararating sa iyong dakong kaitaasan, upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan na ang salaping ito'y magamit bilang mabuting kasangkapan ng iyong iglesia sa pagtataguyod ng mga gawaing makapagbibigay ng patuloy pang pagtustos at pagunlad ng mga proyekto ng iglesia, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman at mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila. Ang ilang bahagi pa rin nawa ng mga salaping ito'y magamit ng iyong iglesia, magamit ng mga mangangaral sa mga panahon ng kanilang mga paghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa ng salaping ito'y magamit pa din ng pangasiwaan sa mga gawaing makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga kababayan na nangangailangang makarinig ng iyong mga aral at maganap sa kanilang buhay, na sila'y makasama namin sa loob ng iyong iglesia na magtitiwala at mananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap po namin ngayong inihahandog at ipinagkakatiwala sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohiya. Ang sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit. Nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa rin maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid. Meron po tayong konting salo-salo dito sa mga dito.
rin kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo, ngunit taglay mo ang puso maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Inubog nga ang iyong sarili ng gising sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyong mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay at itutuloy